Hi everyone! Kamusta kayo? And welcome back again sa aking YouTube channel. And I miss you all you guys. Halos 5 months akong walang upload, walang update sa aking YouTube channel. And technically, back to zero ko guys. Hindi ko alam kung saan at kung paano ako mag-uumpisa muli sa aking YouTube channel. By the way, bago ko magpatuloy ito is nandito pala ako ngayon sa Promenade de Dasmariñas or mas kilala siya sa tawag na Kadiwa Park. And today is December 25, so alam niyo na kung anong okasyon meron ngayon kaya medyo marami-rami mga kabataan ngayon dito sa park. And by the way guys, ayan, gaya nga ng sabi ko sa inyo is 5 months akong walang upload, walang update sa aking YouTube channel at hindi ko talaga alam kung paano, saan ako mag-umpisa, ano yung i-content ko. Back to zero ako. Kahit sa pag-edit is wala talaga akong, parang nalimutan ko na kung paano mag-edit. The reason why naging busy ako sa trabaho at higit sa lahat may mga bagay-bagay akong pinag-iisipan kung maigi kung dapat ko bang ituloy or hindi. Bago ako nagkaroon ng regular na trabaho, pagbablog talaga yung naging naging libangan ko nung wala pa akong trabaho that time bago nag-pandemic yon. And then, ayun, nag-generate naman ng income yung aking YouTube channel. And kahit pa paano, naging masaya naman ako sa pag-vlog hanggang sa, ayun na nga, is nakapasok ako ng trabaho, naging regular. At kahit pilitin ko ang mag-vlog, kahit pilitin ko ang mag-content, after ng work ko is hindi ko na talaga magawa kasi imbes na ipapahinga ko, imbes na i-content ko, imbes na i-vlog ko is ipinapahinga ko talaga siya. Ayoko ding mag-suffer kasi yung kalusugan ko or ayoko rin pabayaan yung sarili ko. At nitong mga nakaraang buwan, siguro mga November, yun, naisipan ko na if mag-abroad ako kasi open na ngayon ang Europe sa mga production operator, factory worker. Yun yung kasi yung trabaho ko dito sa atin, dito sa Pilipinas. Kaso, naisip ko na what if kung matuloy ako na mag-abroad sa ibang bansa, makapagtrabaho sa ibang bansa, paano na yung pangarap ko as a traveler? Kasi one of my favorite talaga or isa sa pinakapangarap ko talaga guys is mag-travel sa ibang bansa. Gaya ng nakapunta na ako ng Thailand, Vietnam, Taiwan. Marami pa akong mga lugar or bansa na gustong puntahan. Ang problema is medyo short tayo sa budget. Hindi naman kasi ganun kalaki yung kinikita ko sa pagbablog at hindi rin naman ganun kalakihan yung sinasahod ko as a factory worker. Pero kahit papaano is nasusustain ko naman yung mga bagay-bagay na pangangailangan ko sa araw-araw at naibibigay ko naman sa nanay ko yung mga pangangailangan niya. Ayun, hanggang ngayon, pinag-iisipan ko kung mag-a-abroad ba ako or dito na lang ako magtatrabaho sa Pilipinas. Kasi okay naman yung sahod ko guys. Kaso nga lang, alam niyo yun, hindi ko alam kung ano yung mga bagay na gusto ko. Kahit ako mismo sa sarili ko is naguguluhan talaga. Minsan, gusto kong mag-upload sa TikTok, gusto kong mag-upload dito sa YouTube. Ang problema, alam niyo yun, wala akong maisip talaga na content guys. Wala. As in, hindi ko alam kung anong content ang gagawin ko. Hindi ko alam kung may manonood pa ba. Hindi ko alam kung may magugustuhan pa ba. May magkakagusto pa ba sa mga videos ko na aking ina-upload. Pero kasi, nakilala talaga ako dito sa YouTube sa pagre-review ng mga skincare product, lalong-lalo na yung minoxidil, yung pinapahid na pampatubo ng buhok. Doon ako mas nakilala. Doon ako dumami yung views. Doon dumami yung aking subscriber na umabot na ng 30,000k subscriber at talagang marami ring nanghihinayang pag nakikita ng mga kaibigan ko, ng mga katrabaho ko yung aking YouTube channel. Sinasabi nila sa akin na ituloy ko daw, i-continuous ko kasi sayang yung 30,000k subscriber. Napakahirap daw mag-gain or napakahirap daw makuha yung 30,000k subscriber na yon. Lagi ko pinapaliwanag sa kanila na although wala naman akong idea or hindi ko naman dapat talaga ipaliwanag. Kaso, kailangan ko din, siyempre yung side ko kasi sinasabi ko din na may
may regular akong trabaho, hindi ko siya naasikaso. Pero binibigyan pa rin nila ako ng advice na kailangang ituloy ko pa rin kasi sayang talaga. At totoo naman guys, alam nyo, sobrang hirap talaga kahit yung 1,000k subscriber, ang hirap na ngayong makuha kung hindi ka kilala dito sa mundo ng YouTube. At yun talaga yung isa sa pinagpapasalamat ko na kahit papaano na hindi ako madalas nakakapag-upload, nakakakuha pa rin ako kahit papaano ng revenue dito sa YouTube at gusto ko siyang ituloy. Ayun lang, may mga bagay-bagay lang talaga na ang hirap i-consider, lalong-lalo na ngayon talaga na pinag-iisipan kong maigi kung mag-a-abroad ba ako next year or itutuloy ko yung pag-vlog at may regular naman akong trabaho dito. Ayun lang, medyo naguguluhan talaga ako ngayon guys. Pero pinayagan naman ako ng nanay ko na magtrabaho sa ibang bansa, wala naman daw problema. Pero guys, kaming dalawa na lang ng nanay ko ang magkasama sa bahay. At ayoko namang iwan yung nanay ko kasi syempre matanda naman na siya. Ayun lang, sana makagawa ako ng magandang content dito sa aking YouTube channel. At yun lang. Sana may manood pa, sana mag-click uli yung mga video na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. Yun lang guys, maraming salamat sa oras na inilaan ninyo. Maraming salamat sa pagkakataong ibinigay ninyo sa akin at sana makita ko pa rin kayo sa mga susunod na vlog. So again, maraming salamat doon sa mga walang sawang sumusuporta, sa mga walang sawang nanonood ng mga videos ko, yung mga travel vlog ko. As in guys, panoorin nyo yung biyat ng vlog ko. Sobrang ganda at sobrang ganda ng pagkaka-edit ko. Talagang pinagtrabahuan kong maigi yung pag-edit ko ng aking biyat ng vlog tsaka yung Thailand vlog. So ilalagay ko sa description box sa baba para mapanood ninyo yung aking biyat ng vlog. And again, maraming salamat. Sana makita or sana magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na vlog. So again, thank you so much and see you on the next vlog. Bye guys!